with them. Good pass. Putback is there though for QMB. And CJ Bennett. Slices the deep oh! And he only knows, oh, that's the goal interference. Oktana to Soto and again. Kumusta mga Karim? Ngayon, pag-uusapan natin ng isa sa pinaka-inaabangang topic na yung 2026. Ang Gilas Pilipinas at ang kanilang laban sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ano ang latest status ng team? Ano ang mga key matchups? At ano ang papel ni Kai Sotto ngayong season? Ball is up, game is live, and we welcome you to the second game of Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas ay kasalukuyang nakikipaglaban sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Isang home and away tournament kung saan ang pinakamagagaling sa Asia ay mag-qualify patungong 2027 World Cup sa Qatar. Sa Group A, kalaban ng Gilas ang Australia, New Zealand at Guam. Isang napakahirap na grupo, lalo na ang Australia at New Zealand. Sa first window ng qualifiers noong November to December 2025, nanalo ang Gilas laban sa Guam sa 2-game set. Una sa Guam at pangalawa sa Manila sa Ateneo Blue Eagle Gym. Dominant performance ito ng Pilipinas at nagpapanatag sa fans para sa susunod na laban. JB, pocket back, Soto, regain possession and he will point with a foul. Ang susunod na mga laban ay mas mahirap. Una ay laban sa New Zealand sa February 26, 2026 at pagkatapos ay laban sa Australia sa March 1, 2026 sa MOA Arena. Ang New Zealand ay traditionally physical at may solid lineup, habang ang Australia ay isa sa pinakamalalakas na team sa Asia Pacific. Habang papalapit ang mga laban na ito, abangan natin ang mga lineup adjustments, game plan ni Coach Tim Cone at kung paano gagamitin ang malalakas na players ng Gilas. オーガストとのマッチアップ、なんと足滑ったか、ちょっと右足、膝ですね、右膝。 Isa sa pinakamalaking issue sa Gilas sa mga nakaraang laro ay ang pag-absent ni Kai Sotto dahil sa seryosong ACL injury na tinamo niya last year habang naglalaro sa Japan B-League para sa Koshigaya Alphas. Ang injury ay nag-require ng mahabang rehab at hindi siya nakasama sa Asia Cup 2025 at early qualifiers. Dahil sa pagkawala niya, ang Gilas ay nawala ng isang malakas na interior presence at size advantage. Isang bagay na ramdam ng team lalo na sa laban kontra New Zealand at Chinese Taipei. Pero may magandang balita. Matapos ang ilang buwan ng rehab, bumalik si Kai Sotto sa non-contact training kasama ang kanyang club sa Japan. At malapit na rin ang kanyang full comeback. Ito ay malaking bagay hindi lamang para sa kanyang karir, kundi para rin sa Gilas. Kahit hindi pa siya ganap na playing shape noong unang qualifiers, kasama na siya sa 16-man pool ng national team at pwedeng maging malaking bahagi ng second o third window ng qualifiers kung fully fit na. Kumbaga, ang league at Gilas staff ay hindi minamadali ang pagbabalik niya. Priority ay ang kalusugan at long-term success niya at ng Pilipinas sa international stage. Another pass that did not find its intended target, but this one will. Another big pass. Habang iniintay ang pagbabalik ni Kai, maraming iba pang players ang nagpapakita ng galing. Sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, AJ Edu, Carl Tamayo, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at QMB. Lahat ng mga players na ito ay may malaking role sa sistema ni Coach Tim Cone. Ang Gilas Pilipinas ay nasa exciting phase. May challenges, may opportunities at higit sa lahat, may pag-asa at talento. Sa darating na laban kontra New Zealand at Australia, malaking test ito ng team chemistry at ng bagong era ng Gilas kung saan ang mga young guns at veterans ay kailangan mag-step up. At syempre hindi mawawala ang pangarap na makita si Kai Sotto na ganap na nakabalik sa international basketball at nagbibigay ng malakas na presence sa Gilas. Kaya mga Karim, stay tuned, support Gilas at huwag kalimutan i-like at i-share ang video para mas marami pa ang updated sa Philippine basketball.
Salamat sa inyong panonood mga ka-hoopers. Baka pwede nyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!